Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, sa buhay natin, meron pong dalawang pana na hindi natin nakikita. In life, we will be hit by two invisible arrows. Ang unang pana ay ang pana ng sakit, pain. Ang pangalawang pana ay ang pana ng pagdurusa, suffering. Ang sakit, hindi po nating maiiwasan yan. Darating at darating yan sa atin. Sakit ng katawan, pagkamatay ng ating minamahal, pagkalugi sa negosyo, aksidente, pagtataksil ng asawa mo sa iyo, paninira ng ibang tao, takot sa kung anong mangyayari bukas. Yang biglaang gera o paparating na dilubyo, itong sinasabi nilang the big one. Lahat po tayo tinatamaan nitong pana ng sakit. Wala pong exempted dyan. Kahit mayaman ka, nag-aral ka, pari ka, nagpapakabuti ka. Narinig naman po natin kahit ang ating Panginoong Jesucristo, inusig, nakaranas din ng unang pana, ang pana ng sakit. Pero ang pangalawang pana ay yung pana ng pagdurusa. Ito naman po ang ating problema. Kapag hindi mo inalis yung unang pana, lumapo na sa'yo. Pero kinikimkim mo pa rin, hinahawakan mo pa rin, iniikot-ikot mo yung sugat na dinulot ng unang pana. Yan ang problema ng iyong isip at kalooban. Dito po nagmumula ang pangalawang pana, ang pagdurusa. Kapag nagmumukmuk ka, kapag paulit-ulit mong iniisip yung masakit na kahapon, kapag naiinggit ka, kapag nagagalit ka sa iba, pag natatakot ka, hindi ka makatulog sa kakaisip, hindi lang yung simpleng sakit, pagdurusa na yan. Tandaan niyo po ito mga kapatid, you cannot always choose your pain, but you can always choose not to suffer. Pain is necessary, but suffering is optional. Paano natin masasabi na kailangan ng sakit? Ang sakit ay isang tanda na buhay ka pa. Di po ba? Kapag wala ka ng nararamdaman, anong ibig sabihin? Patay ka na. Kaya kapag nasasaktan ka sa ginawa ng iyong minamahal, praise the Lord, kasi ibig sabihin, mahal mo pa siya. Di po ba? Dahil kung hindi ka nasasaktan doon sa ginagawa niya, anong ibig sabihin? Wala ka ng pakialam sa kanya. Amen? Pain is necessary, but suffering is optional. Parang yung isang kwento po, mayroong isang lalaki. Di daw po siya makatulog habang nakahiga siya sa kama. He was keep on tossing and turning. Napagising po yung kanyang misis. Tinanong siya, bakit? Ano bang problema? Bakit hindi ka matulog? At biglang tumayo daw po itong lalaki, itong mister. Sabi niya, bukas kasi yung deadline ng pagbabayad ko kay kumpare. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. Wala pa tayong pambayad doon sa inutang ko sa kanya. Alam niyo po kung anong ginawa ng misis? Kumuha daw siya. Kinuha niya yung cellphone. Tinawagan niya yung kakumpare nila. At sabi nitong misis, pare, pasensya na ha. Napatawag ako. Hating gabi na. Pero may pinapasabi lang itong kakumpare mo sa'yo. Bukas daw, hindi pa siya makakabayad ng utang niya sa'yo. Sorry ha. Okay, good night. Pinatay po niya. Binaba niya yung telepono. At sabi ng misis na sa mister niya, ayan, si kumpare na yung hindi na makakatulog. Matulog ka na mahimbing. Mga kapatid, minsan ang problema natin ay hindi naman talaga yung problema, di po ba? Ang pinaka-problema natin ay yung iniisip natin, yung ating problema. Amen? Kahit anong gawin mo, may problema sa buhay. Pero lalo lang magiging mabigat yan kung palagi mong iniisip. Amen? Tingnan niyo po ang ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus, kahit na totoong Diyos, taong totoo pa rin yan. Karanas siya ng sakit, siya'y inusig, pinagtaksilan, pinahirapan, pinatay sa krus. Pero napansin niyo, hindi siya nagpaalipin sa pagdurusa. Jesus did not become a slave to suffering. He accepted the pain of this world and yet He chose not to suffer. Hindi daw po napuno ng galit ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya nagreklamo, hindi siya nawala ng tiwala sa kanyang Ama sa langit. At kahit nasa gitna ng panganib, narinig natin sa ating nabasang ebanghelyo, pumunta pa rin siya sa templo, nagdasal pa rin siya, pinagpatuloy pa rin niya yung misyon niya. Kahit na gusto siyang dakpin, patayin, nagturo pa rin siya. Mga kapatid, huwag sana nating dagdagan ang sakit na ating nang nararanasan. Amen? Don't add more misery to your pain. Life is difficult as it is. Leave it be. Your pain today is enough
Sapat na yung hirap ng araw na ito. Huwag mo nang papalakihin ang problema mo sa kakaisip mo. Amen? Reserve your strength to face the pain for tomorrow. Aminin natin, marami kasi sa atin, sadista. Anong ibig sabihin ng sadista? Ay yung nasasaktan na, lalo pang sinasaktan ng sarili. Di po ba? Wala namang problema. Gumagawa ka ng problema. Amen? Halimbawa, nagkamali na yung asawa mo. Oo. Nagsorry na umuwi na. Pero ikaw, ayaw pa rin kausapin. Araw-araw, iniiyakan mo pa rin. Araw-araw, sinesermonan mo pa rin siya. Paulit-ulit mong iniisip, inaalala yung pagtataksil niya. Ang tanong, sino talaga nagpapahirap sa iyo? Ikaw o yung asawa mo? Aminin mo, ikaw talaga. Amen? Wala ka naman talagang sakit. Pero hindi ka makatulog sa kakaisip. Meron kang anxiety, nahihilo ka na, pupuyat ka. Ang tanong, sino talaga ang gumawa ng pangalawang pana? Sino talaga nagpapahirap sa iyo? Yung sakit mo? Yung katawan mo? Aminin mo, ikaw lang talaga. Amen? Na-scam ka na. Oo, nalugi ka. Oo, nawalan ka ng pera. Normal lang naman yung malungkot di po ba? Pero huwag mo nang sasaktan ang sarili mo. Huwag mo nang araw-araw sinisisi ang iyong sarili. Huwag mo nang sisirain ang iyong buhay. Huwag mo nang dadagdagan ang hirap ng iyong buhay. Kaya po ang hamon sa atin, accept the pain, but please, do not add more unnecessary suffering. Tanggapin mo lang ang sakit, tratuhin mong bisita ang iyong sakit. Oo, hindi mo naman in-invite yan Pero di ba ang mga bisita ng buhay, ganyan talaga, they come unannounced. Kung dumating, hindi papasukin. Kung aalis, hayaan mo. Pero kung gusto mong maging mas magaan ang iyong buhay, meron kang sakit, meron kang bigat, meron kang pagsubok, alay mo sa Diyos. Mas maganda, buhatin mo ng may pagmamahal. Amen? Bitawan mo yung hindi mo makontrol. Yan ang isang nagiging ugat, pinagmumulan ng pagod natin. Yung hindi mo naman dapat kontrolin, pinipilit mong hawakan. Learn to let go what you cannot control. Amen? Dalawang paraan para mamuhay ka. Una, pwede mong tiisin ang sakit. Pero pangalawa, pwede kang tumakas. Pwede mong i-deny. Pwede kang lalong magdusa. Diyan ka lalong mahihirapan. Magkaiba po ang dalawang ito. Harinawa, mas piliin natin yung makakabuti sa atin. Simple lang naman Pwede mong piliing magdusa ngayon, pero bukas magiging maginhawa ang buhay mo. O pwede mong piliin na maginhawa ang ngayon, pero bukas maghihirap ka. Ano pong mas gusto nyo? Yung mahirap ngayon, bukas maginhawa? O yung maginhawa ngayon, pero bukas maghihirap ka? Choose wisely. If you are not wise, then pray for the Holy Spirit, for the Spirit's knowledge, for the Spirit's wisdom. Ang kapatid, hindi naman po natin mapipili anong klaseng pana ang tatama sa atin. Pero, mapipili natin na alisin ito. O, hayaan mo na lang na manatili yan sa puso mo. Yan ang magiging dahilan ng mas marami pang pagdurusa mo. Kaya sa araw pong ito, kung meron pang pana o sakit sa iyong puso, ano man ang sakit na yan? Sakit ng nakaraan, sakit ng relasyon, sakit ng pagkatalo, pagkabigo, sakit ng mga masakit na alaala mo. Ilapit mo lahat sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Lord, masakit, pero hindi po ako magpapatalo, magpapakulong sa mga pagdurusang ito. Tandaan mo kapatid, hindi ka pinapahirapan ng Diyos. Tinuturuan ka lang niya kung paano maging mas malaya. Kaya sa banal na misa pong ito, manalangin tayo. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas. Tanggapin namin lahat ang sakit ng buhay. Pero higit sa lahat, turuan mo kaming daanan lang ang mga sakit na ito. Gamitin ang aming mga problema sa pagpapabuti ng aming kaluluwa. Upang sa gitna ng aming mga paghihirap, kami maging payapa at masaya pa rin. Hanggang marating namin, iyong kaharian, ang buhay na magpa sa walang hanggan. Amen.